Kinben Book 5, Chapter 81. Dalawang araw bago ang semifinals ng Mima Europa League, araw ng Martes. Maaga na naman ngang gumising si Ricky at ito ay upang gawin niya ang kanyang nakagawiang routine. Ito nga ay ang pagtakbo. Bago nga siya lumabas ng kwarto ay nakita pa nga niya ang kanyang kuya Maki na gising na. Kasalukuyan nga nitong hinahaplos ang kanyang kaliwang tuhod ng sandaling iyon. Gagaling din iyan Kuya Maki, sabi nga ni Ricky rito, at napatango naman si Maki. Sana bago tayo mag-finals ay okay na. Wrong timing naman itong injury na ito. Sagot naman ni Maki na napatingin kay Ricky na nakasuot ng shirt ng mansalay at naka-shorts na jersey. Wala raw talagang absent ito sa pagtakbo sa umaga. Ito nga ang malaking kaibahan nito sa kanya. Hindi na niya kasi ito magawa, lalo na nga noong nagbuntis ang kanyang asawa. Gagaling iyan kuya, tiwala lang. Ano ang gusto mong pasalubong? Pandesal ba? Tanong pa nga ni Ricky at tumango naman si Maki. Sige kuya, tatakbo na ako. Paalam na nga ni Ricky at pagsara ng pinto ay napangiti na lang ng marahan si Maki. Malayo na ang narating mo at baka mas magaling ka na sa akin. Sana ma-maintain mo ang attitude mong iyan kapag sumikat ka na. Sana ay huwag lumaki ang ulo mo Ricky. Sana ay hindi ka maging kagaya noong iba na yumabang nang maabot ang kasikatan. Nasabi na nga lang ni Maki sa sarili na tumayo na nga para maglakad-lakad sa loob ng kwarto. Hindi pa rin nga ayos ang kanyang paglalakad pero kaya na naman daw niya. Ang problema lang ay hindi niya kayang maglaro kung ganito. Tiwala naman siya sa kanyang mga kasamahan lalo na kay Ricky. Pero nasa dugo niya ang basketball kaya ang paglalaro ay hahanap-hanapin niya. Lalo na raw ngayong semifinals. Paglabas naman ni Ricky ay agad niyang inayos ang kanyang maliit na bag na nakasukbit sa kanyang katawan. Inayos nga niya ang earphones dito at inilagay sa kanyang tainga. Nagchat din nga siya kay Andrea na siya ay tatakbo na. Maaga kasing nagising ang dalaga na nauna pa sa kanyang mag-online. Sumisipa na ang anak natin kaya ako nagising. Ito ang chat sa kanya ni Andrea na nagbigay agad ng ngiti kay Ricky. Paglabas nga ni Ricky ng hotel ay agad siyang tumakbo at mararamdaman nga ang lamig ng simoy ng hangin sa paligid dahil umulan kagabi. Habang tumatakbo nga si Ricky ay makikita nga rin na may ilang mga taga-Palawan din ang nagja-jogging ng mga oras na iyon. Pasimple lang niyang nilampasan ang ilan sa mga ito. May pamilya, may mga magjowa at may mga barkadahan. Mayroon ding tumatakbo ng solo at natutuwa siyang makakita ng mga ganitong senaryo kapag ganitong oras. Pakiramdam nga ni Ricky ay buhay na buhay ang Puerto Princesa City kahit ganitong oras pa lang, alas 4:30 ng umaga. Napatanaw nga rin siya sa tapat ng bahay ni Sir Jason Williams at nakita niya ang paglabas ng 3 tao sa gate ng bahay nito. Napangiti nga siya at napatawid papunta roon. Nang makita naman siya ni Jason ay agad itong bumati sa kanya. Ganoon nga rin ang dalawa nitong anak na nakasuot ng running attire. Good morning, Mr. MVP. Masayang bati ni Jason at bigla nga rin itong naalala ang napanood nitong interview rito kagabi sa balita. Napatawa naman ng pilit si Ricky sa tawag sa kanya ni Sir Jason. Salamat sir, unexpected nga na ako ang makakakuha ng award na iyon. That was not unexpected. Kita naman sa laro mo na ikaw dapat iyon. Nga pala, napanood ko ang interview mo kagabi sa news. Yung statement mo roon, malaman at mukhang nakuha mo ang atensyon ng mga basketball enthusiast sa bansa. Sabi nga ni Jason, makikita nga ang sabay-sabay nilang pagtakbo sa tabi ng kalsada. Marami po siguro ang nayabangan sa akin. Sabi naman ni Ricky na naalalang biglang dumagsa ang followers niya sa social media accounts niya. Maging ang pages niya ay biglang dumami ang notifications. Nakakabasa na nga siya ng hate comments sa post niya dati, pero wala lang naman daw sa kanya iyon. Sinabi lang naman niya ang unang pumasok sa isip niya nang ma-interview siya. Wala raw iyong script at lalong hindi niya alam kung ano ang itatanong sa kanya noong reporter. Normal na iyan, lalo na sa mga sikat Ricky. Hindi pa naman po ako sikat sir, sagot naman ni Mendez. Habang nag-uusap nga ang dalawa ay pasimple namang nakikinig ang magkapatid na sina Ricky at Andrea. Magmula nang makilala nga nila si Ricky Mendez dito sa Palawan ay alam na nilang dalawa na magugustuhan nila ito dahil sa ugali nito. Isang magaling at humble na player na kagaya raw ng kanilang ama noong naglalaro pa ito sa PBA.
Idol na raw nila ito, lalo na't kabilang silang dalawa sa nag-cheer dito kapag may laro ito nitong mga nakaraan. Gusto ng dalawa na malayo ang marating ni Ricky Mendez dahil nakita nila kung paano pinabalik nito ang interes ng kanilang ama sa basketball na matagal na nitong nilayuan. Nakita rin muli nila ang pagkinang sa mata ng kanilang ama, kaya malaki rin daw ang pasasalamat nila kay Mendez. Sabi nga ni Andrea Williams, kung hindi raw nagkatagpo ang papa niya at si Ricky Mendez ay baka hindi nila ito makakasama sa pagja-jogging na ito tuwing umaga. Sama ka sa amin, Ricky, may magandang spot kaming alam dito. Magandang pumunta roon after ng jogging. Isang hill iyon dito sa city at doon napunta ang maraming nagja-jogging tuwing umaga. Alok nga ni Jason kay Ricky na kaagad na tumango. Magandang panoorin doon ng sunrise, dagdag pa nga ni Jason, at napangiti naman si Ricky. Ayos daw iyon. Narating na nga nila ang lugar at medyo nakakapagod ang pagtakbo paakyat, pero okay pa rin ito kay Ricky. Natutuwa nga siya na ma-discover ang lugar na ito. 2 linggo na nga siyang nagja-jogging dito, pero ngayon lang niya ito nalaman. Mabuti na nga lang daw at nagkataong nakita niya sina Sir Jason. Narating na nga nila ang itaas na may isang malawak na damuhan at may ilang hindi kalakihang puno ang makikita rito. Kitang-kita nga rin dito ang halos kabuuan ng syudad at makikita rin sa likuran ang hindi kataasang bundok at doon daw lalabas ang araw. Marami na nga ring tao sa itaas ng oras na iyon at ang maganda ay may mga ilaw rin dito sa itaas at may mga upuan. May isang maliit na coffee shop din sa dulo. Ang ganda rito, sir, sabi nga ni Ricky na agad na kinuha ang kanyang phone. Agad nga siyang nag-take ng pictures at isinend niya ito kay Andrea. Pero ng oras na iyon, ang hindi pansin ni Ricky ay sa kanya nakatingin ang halos karamihan ng tao roon ng sandaling ito. Sino raw ang hindi makakakilala rito? Si Mr. MVP. At halos lahat sila ay napanood ang balita kagabi na kung saan ay na-interview ito. Papa, pinagtitinginan tayo. Sabi nga ni Andrea at si Jason ay marahang napangiti at napatingin kay Ricky. Dahil sa kuya Ricky mo, sikat na kasi siya rito sa Puerto Princesa City. Nangingiting wika ni Jason. Napatingin nga rin siya kay Ricky na abala sa pag-capture ng pictures. Ilang sandali pa nga ay dito na naglapitan ng ilan kay Mendez para magpa-picture na ikinagulat naman ng binata. Ang galing mo, Sir Mendez. Idol ka na namin sa basketball. Sabi ng ilang kabataang lalaki na nagpa-picture sa kanya. Sir, pa-picture din. Wika naman ng isang dalagang nakasando ng black at naka-cotton fit ng pants. Sexy na sexy ito at tila kinilig naman ang mga kasama nitong naggagandahang joggers din. Natatawa na lang nga si Ricky sa isip niya dahil ang babango raw ng mga ito kahit pawisan. Kaso parang may sumuntok sa kanyang utak na agad na nagpabalik sa kanya sa realidad. May dumikit kasing malambot na bagay sa kanyang tabi at agad nga siyang lumayo mula sa isang dalagang nagpa-picture sa kanya. Mayayari ako nito kay Andrea kapag nalaman niya. Nasabi na nga lang ni Ricky sa sarili. Ilang minutong ang ganoon ang senaryo sa kanya at natatawa na lang siya sa kanyang sarili. Paano raw ito nangyari? Bakit siya kilala ng mga ito? Mga tanong ito na alam na rin naman niya ang sagot dahil lang naman ito sa kanyang paglalaro at nakapagpadagdag din sa populasyon ng kanyang fans ang naging interview niya na napanood ng mga taga Region 4B kagabi. Hindi niya namamalaya na sikat na siya sa rehiyon. Ilan naging isa na siyang mukha ng Mimaropa sa basketball at ang mga manlalaro ng kalapit rehiyon ay nakuha rin niya ang atensyon dahil sa mga ganapang nangyayari sa liga. Marami pa rin namang ayaw maniwala na may magagawa siya kaso, Sir, may mapapayo ba kayo sa akin? Sabi kasi ng mga kasama ko sa team, sikat na raw ako. Ano ba ang pakaramdam na maging sikat na basketball player? Tanong nga ni Ricky kay Jason. Kasalukuyan nga silang nakaupo sa isang sementadong upuan sa lugar na kanilang pinuntahan. Isang bagay lang naman ang may ipayo ko sa iyo, Ricky. Sana ay huwag kang masilaw sa mabibigay sa iyo ng kasikatan. Marami akong kakilala noon na magagaling na basketball players na lumaki ang ulo. Dahil dumami ang pasok ng pera, gabi-gabi silang nag-happy-happy hanggang sa nasira na ang regular basketball routines nila. Isa kasing mahirap na kalaban sa ganyan, lalo na kung malalayo ka sa hometown mo, ay ang pakikisama. Kailangan mong makisama sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaso, kailangan mong maging matalino sa sasamahan mo. Maraming sasama lang sa iyo,
kapag marami kang pera o kapag sikat ka. Piliin mo yung mga taong hindi sasamantalahin ng kabaitan mo. Matuto ka ring humindi sa mga offers na sa tingin mo ay hindi maganda. Oo, masarap ang pakiramdam na lahat ng tao ay nagagalingan sa iyo. Pero tandaan mo, sa panahon ngayon, mas maaalala ng mga tao ang isang pagkakamali mo kaysa sa napakarami mong magandang ginagawa. Ingatan mo ang image mo, Ricky. Dahil sa oras na masira iyan, posibleng mawala sa iyo ang lahat ng tatamasain mong kasikatan. Manatili ka lang humble at huwag na huwag kang gagawa ng mga bagay na ikakasira mo. Pati na rin ang ikakasira ng tiwala ng mga tunay mong kaibigan o ng girlfriend mo kung mayroon ka noon. Kapag sumikat ka, magiging lapitin ka rin ng tukso at nasa iyo kung tatanggapin mo ito. Sa totoo lang, nangyari na rin sa akin ang mga bagay na iyan noong kabataan ko. Maraming napatingin nga muna si Jason sa kanyang 2 anak. Marami rin akong babaeng na ikama, kaso iyon ay dahil lang naman sa udyok ng mga kasama ko. Pakiramdam ko kasi noon ay mahina ang magiging tingin nila sa akin kapag hindi ko iyon nagawa. Isa pa, marami ring nagkakagusto sa akin kaya madali ko lang iyong gawin, kaso ang nangyari, sandaling napangiti si Jason sa kanyang pagkakwento. Iniwan ako ng girlfriend ko dahil nalaman niya ang mga ginagawa ko sa Maynila. Doon lang ako natauhan kasi tiwalang tiwala siya sa akin na wala akong ginagawang ikakasira ng relasyon namin. Kaso wala, hindi na kami nagkabalikan pa. Siya ang first love ko at akala ko ay kami ang magkakatuluyan. Pati ang tiwala ng pamilya niya ay nasira ko ang tingin sa akin at maging ang mga magulang ko ay nagalit sa akin. Ang punto ko, Ricky, sa kwento ko, huwag mong sisirain ang tiwala na ibinibigay sa iyo ng mga taong naniniwala sa iyo noong wala ka pa sa itaas. Kasi sila ang pinakang malalapitan mo kapag nawala ka sa itaas. Huwag kang gumaya sa akin. Mabuti nga at nakabalik pa rin ako sa pagbabasketball noon at sumikat pa rin. Binago ko ang sarili ko noon kasi ayaw ko nang maulit ang pangyayaring iyon. Doon ko na rin nakilala ang asawa ko. Napangiti nga si Jason sa kanyang pagkakwento. Ricky, panatilihin mong nakalagay sa lupa ang mga paa mo kahit pamalayo ang marating mo. Maging humble ka palagi at huwag kang basta lilimot sa pinagmulan mo. Tumango nga si Ricky at napangiti. Napatingin din siya sa malayo. Pangako, hindi ako magbabago kahit pa magawa ko ang mga gusto kong mangyari sa basketball career ko. Sabi nga niya sa sarili ng mga oras na iyon. Nagpasalamat din siya kay Jason dahil sa mga sinabi nito. Parang ayaw na raw niyang maging sikat, pero hindi raw naman niya mapipigilan ito lalo na't mataas ang pangarap niya. Dumating na nga ang araw ng Huwebes at ito na nga simula ng semifinals ng Mimaropa League. Ang unang laban nga ay sa pagitan ng Occidental Mindoro Mangyans at ng home team ng Puerto Princesa City Divers. Fourth quarter na nga at maingay pa rin ang venue dahil sa dikit na laban ng dalawang teams. 92-92 ang score at may natitira na lamang na 30 segundo. Ang tanong na nga lang ng mga kabadong manonood ay kung may ikalawang game pa ba o mapupunta na sa finals ang Occidental Mindoro na pinapangunahan ni Lastimosa na nakapagtala na ng team high 52 points ng mga oras na iyon. Tinapatan naman nga ito ni Barrientos ng 30 points at ni Marquez ng 23 points. Hinihingal na nga ang mga manlalaro pero ang will nilang manalo ay hindi pa rin naglalaho.